Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Lemuel Duero para sa the #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At mga kabombo, ngayong darating na mga araw ay magkakaroon ng inspection ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yung mga senador natin ay magkakandak po ng kanilang ocular inspection dyan sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Yan ay para tingnan kung ano nga ba yung aktual na sitwasyon dyan po sa naturang pangyari. Dulot nga nitong reklamo naman ng kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy. At mga kabombo, kaugnay nga doon sa ating informasyon hinggil sa pagpapasakamay na ng mga otoridad dito kay Alice Lialgo, dating alkalde po ng Bamban-Tarlac. Ang National Bureau of Investigation ay may statement na hinggil po dyan. At nasa linya na ang ating pong makakausap sa National Bureau of Investigation hinggil po dito sa mga impormasyon dito. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines for nationwide and worldwide. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Sanito po ito. And together with this, si Bombo Emily Rico. Magandang araw po sa inyo. Welcome to the program. Magandang umaga po sa inyo, Sir. Opo, Director, nais po namin makibalita yung complete information about that breaking news na atin pong naipasa kanina about dito kay Mayor o dating Mayor Alice Go. Ano na pong status, Director? Ang report po sa amin ay nasa hawak na ng Indonesian Police. At nakikipag-coordinate na po tayo doon kung for the immediate return dito ni Alice. So, mga kailan po kaya ito madadala dito sa Pilipinas? Dahil alam natin na naging parang circus yung pagdating po nitong sina Sheila at si Cassandra Ong. So, paano po ang magiging diskarte rito ng National Bureau of Investigation? Same Ginagawa po namin lahat ng paraan na mag-over na sa atin. Yun lang po muna may bibigay kong information, sir. Ay, see. Maraming salamat po, Director. At salamat po, sir. Salamat po. Kami po'y makikibalita sa mga susunod pang pagkakataon. Mga kabombo, mga kastamation, nakausap po natin ang Director ng National Bureau of Investigation, si Director Jaime Santiago. Siya po yung, kung matatandaan po ninyo, siguro, yung ating mga taga-sumaybay, lalo na yung medyo mga kaidara natin at siguro yung mas nakakatanda, no? Na isang pelikula po yung buhay niya ni Director, no? Siya po yung sharpshooter na tauhan ng Manila Police District and later on, naging judge, mga kabonggo, mga ka-Star Nation. And then, ngayon, isa na po siyang Director ng National Bureau of Investigation. Yan ho, si Director Jaime Santiago. At tayo ng mga karagdagang balita, Bombo Ever. Ang Philippine National Police naman itinanggi na may sangkot daw ng mga foreign countries sa search operation nila sa Kingdom of Jesus Christ Compound doon sa Davao City. Kaugnayan, kumuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Kelly Cordero. Itinanggi ng Philippine National Police Region Office 11 na may sangkot na foreign countries sa kanilang search operations kay Pastor Apollo Kibuloy at sa 4 pang akusado sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Ito ay kasunod ng iniuulat na may namataan na isang helicopter na ginagamit ng US military na paikot-ikot sa compound. Ayon kay Major Catherine De La Rey, Police Davao Regional Spokesperson, walang anumang external military operations. Tiniyak niya na ang layunin lang ng PNP ay mag-enforce ng rule of law sa loob lamang ng national jurisdiction. Sinabi rin ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Regional Director ng Police Region Office 11, na puro lang ito. We want it clear that no foreign entities are involved in the legitimate operations carried out by the Philippine National Police. As a sovereign country, the Philippines maintains complete control over its internal security and law enforcement, guided solely by its own set of laws, regulations, and policies. Samantala, binigyang diin naman ito rin na walang halong politika ang kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest sa puganting Pastor na si Kibuloy at sa 4 pa. Ito ay kasunod pa rin ng pagharang ng mga tagasunod ni Kibuloy sa kanilang search operations. Ayon kay Torre, kung naniniwala ang KOJC members na inosente ang kanilang pastor, ay makipagtulungan na lang ang mga ito sa pulisya.
imbis na magsisigaw ng hustisya sa kalsada. Ang hustisya ay hindi hinahanap sa kalsada. Ang hustisya ay hinahanap natin sa ating mga korte. Hindi ito politikal. Kung natin hawakan ng politika ito, wala itong politika rito. Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa ibang mga parte ng bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-formation, kung muna tayo ng isang special na pagbabalita, isang special report. Ito mga kabombo ay hinggil sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng ating bansa. Dahil ito ay malaking hamon pa rin sa kabila po ng tulong ng Estados Unidos at mga kalyadong bansa dito sa ating nasyon. Alamin natin ang detalye ng special report ni Bombo Victor Iarquino. Malaking hamon pa rin sa gobyerno ng Pilipinas ang pagprotekta sa teritoryo at soberanya nito sa kabila ng pangakong tulong na mula sa ibang mga bansa, partikular ng Estados Unidos. Ang agawan sa teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang kasalukuyang pinakamalaki